Purihin ang Diyos sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa. At yon sa ating mga kapatid din po dyan, naman na kapatid sa Zoom, God bless po sa bawat isa. At sa atin po dito sa Bahay Panambahan, God bless po. Alam ko po na mapalad tayo mga naririto na handang makinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Praise God! Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Bless Lord! Tunay na kakilang Diyos at di na tayo pinababayaan. Siya ay tapat sa ating buhay. Ang ating Panginoon ay may paalala sa umagang ito. Ang ating Bible exhortation ay hango sa Galatians chapter 5 verse 13. Sabi po diyan, "For you, my brothers, were called to freedom. Only do not let your freedom become an opportunity for the sinful nature. Worldliness, selfishness, but true love, serve and seek for the best for one another." Amen po? Amen po. Yan po ang tema natin sa buwan nito, about freedom po at deliverance. Kaya yan po, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na tayo ay malaya na. We have freedom through our Jesus Christ. Ang ibinigay sa atin ng ating Ama upang tayo ay magkaroon ng kalayaan. At bago po natin talakayin ay tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord, hanggang sa ating Panginoon. Truly, Panginoon Lord God, nagpapasalamat pa ako, Panginoon Lord, sa araw na ito, sa iyong patuloy na kabutihan, Lord, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay at oras, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa pribilehiyo, Panginoon God, na ako yung ginamit, Panginoon God, upang ihatid ang iyong salita, Lord. Lord, ako yung pakalinisin, Lord, ako yung makasalanan, Lord. Patawad, Lord, sa aking mga pagkakasala, Panginoon God. At patuloy na kaming gabayan, Lord, patuloy na akong gabayan, Lord, na sumunod sa iyo, magmahal sa iyo, at mahalin ang aking kapwa. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan po ang ating paalala ng ating Panginoon. Sa Tagalog, ang sabi po, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan ninyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Amen po? Yun po, binigyan tayo ng kalayaan, tunay na kalayaan ng ating Panginoon. Mula nang tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay naging tunay ng malaya. Saan po ba? Ang kalayaan na tinutukoy dito ay ang kalayaan natin sa kasalanan at sa kamatayan, na kung saan ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nang siya ay mapako sa krus, dumarang ang kanyang dugo, at siyang kanyang kamatayan, nagkaroon ng katugunan ang ating tunay na kalayaan. Ibig sabihin, binura na ni Lord ang ating mga kasalanan. Praise God, purihin ng Diyos, pagkat tunay na dakila ang kanyang pagmamahal na sukdulan, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, ngayon, tinatamasa natin itong kalayaan na ito, yung pagiging malaya. Pero hindi ibig sabihin na pwede na tayo ulit magkasala. Di po ba? Tayo mga Kristiyano, dapat natin alagaan itong ibinigay na kalayaan ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po natin ito mapapangalagaan? Siyempre, nandiyan nakalagay, huwag natin itong gamitin oportunidad o rason para gawin natin yung mga worldliness na bagay, yung pagiging selflessness. Ano po ba itong mga worldliness? Yung mga makabundong bagay. Ito yung mga bagay na umaagaw ng atensyon o panahon na kung saan dapat natin ay iginugugol sa ating Panginoon. Di ba po? Dapat maging worthy yung ating buhay. Gawin natin meaningful ang ating buhay. Habang tayo nagbubuhay dito sa mundo, piliin natin yung makalangit na gawain. Ano po ba itong mga gawain? Tulad na yun. Worldliness.
tayo mga narito, pinili natin ang maging malaya. Kasi nasa presensya tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo nandito, nandun tayo sa labas, sa makamundong gawain. Malamang naggagala tayo, nanonood tayo ng kung ano-anong movie, scroll yung mga cellphone natin, Facebook, TikTok, YouTube. At yun yung mga sarili nating selfishness, yung nandyan. Yung sarili na natin, iniisip natin, gusto kong mabusog, gusto kong mamasyal, gusto kong maging masaya ako. Pero, hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Ano po ba ang nakakalugod sa ating Panginoon? Andiyan nakalagay, to love and serve one another. Andiyan po. Gawin natin ito para maglingkod sa ating kapwa. Unang-una sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Ngayon, tayo mga narito, mas pinili natin na bigyan ng oras ang ating Panginoon. Kaya, tunay na tagumpay ang inyong natanggap sa araw na ito. Kasama ang ating Panginoon. Amen po? Amen. Praise God. Tunay na si Jesus lang ang daan para sa ating katagumpayan. Para tayo ay makamit natin yung eternal life na nakahanda sa atin ang Panginoon. Ano po ba ang mangyayari sa atin kung hindi natin pinili ang sa piling ng Panginoon? Siyempre, exactly, actually, magkakasala tayo. Kasi hindi nakakalugod sa Panginoon yung ginawa. Hindi natin pagbigay ng oras sa ating Panginoon. Sabi nga, bigay sa atin ng ating Panginoon yung lahat ng araw, pero yung araw na hinihingi niya, dito sa Saudi, araw ng Friday, sa Pilipinas, araw ng Sunday. Ayun, ibigay natin sa Panginoon. Hindi man buong araw, di ba? Ilang oras lang tayo narito. Pero ang Panginoon, ang buong araw na yun, ginawa niyang kapahingahan. Kapahingahan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya yun din dapat ang gawin natin. Sabi nga sa Romans 6:22 and 23, but now, having been set free for sin and having become slaves of God, you have the fruit of holiness. Dito, mapapakinggan natin yung salita ng Diyos dito sa bahay panumbahan. At sa 23 naman, yung kasalanan, ano po ba ang kabayaran ng kasalanan? For the wages of sin is death. Amen. But the gift of God is eternal life through Christ our Lord Jesus Christ. Amen. Tunay na napakabuti ni Lord sa ating buhay. At yun, ang tunay na katagumpayan ay matatagpuan lang natin sa presensya ng ating Panginoon. Tulad ng trending ngayon, si Yolo. Nakamit niya ang tagumpay, di ba? Ano ang pakiramdam? Napakasarap ng tagumpay. Kasi, inilaan niya yung buhay niya. Bata pa lang, nag-ano na siya, gymnast na siya, di ba? Kaya ganoon, tayo din, kahit hindi ako bata nagsimula para makilala si Lord. Matagal ako naligaw dito ko na nakilala si Lord. Kaya yun, patuloy lang tayo kasi iyan yung magbibig sa atin ng faith, ng lakas natin, ng strength, ng hope na nanggagaling sa ating Panginoon. Sabi nga, sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight and have finished the race and keep the faith. Kaya, tapusin natin itong karera natin sa mundo ng good fight. Amen. At tapusin natin yung karera ng may pananampalataya sa Diyos. Kasi yung tunay na tagumpay ay nasa Diyos lamang. At ang goal dapat ng bawat isa ay marinig natin sa ating Panginoon sa wakas na marinig natin, well done, good and faithful servant. Amen po ba? Kaya yun, paghawakan natin itong ating pananampalataya sa ating Panginoon na we have the good fight. At yun, huwag natin sayangin yung ating buhay. Unahin natin ang pagmamahal sa ating kapwa at unang-una pagmamahal sa ating Diyos. Yun lamang po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Salamat po, yes, Lord. Hallelujah. Once again, Panginoon Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong paalala sa araw na ito, Panginoon Lord God. Patuloy na kayo ang gumabay sa amin, Lord, na huwag namin gamitin ang kalayaang ito, Panginoon Lord God, upang gumawa ng makasariling pagnanasa, Panginoon Lord God. Pagkos, Panginoon Lord, ilaan namin
freedom na ito, Panginoon Lord God, to serve you and to glorify you, our Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord.